Hinihingal man sa pagtakbo ay hindi pa rin huminto si Lola Simang. Karga niya ang naiisang apo na naiwan sa kanya ng yumaong anak na si Isabel. Kahit panapatid na siya sa batuhan at nasugatan ang tuhod, ay nagmamadali pa rin siyang tumayo at muling tumakbo palayo sa mga humahabol sa kanya. Nang makakita ng gate na halos matakpan ng mga halaman, ay minabuti niyang doon iwanan ang apo. Tapos ay saka siya tumakbo ulit. Pag-alis ni Lola Simang, lumapit sa gate ang matandang dalaga at nag-iisa na sa buhay na si Aling Karing. Awang-awang dinampot niya ang sanggol, luminga bago ito ipinasok sa loob. Nakaligtas sa mga nagroronda si Lola Simang, ngunit batid niya na lagi pa rin nasa panganib ang buhay niya, kaya hinayaan na lang niya ang sanggol sa kalinga ng isang normal na tao. Ang ginawa na lang niya, lagi niya itong palhim na sinusubaybayan. Ang sanggol ay pinangalanan ni Aling Karing na Angela dahil para sa kanya ay hulog ito ng langit. Hindi maiwasan na mabuli si Angela dahil sa pagiging tahimik niya at mailap sa mga kapwa bata. Pero nasa paligid lang ang lola niya. Ang mga batang nananakot kay Angela ay tinatakot din ni Lola Simang. Tulad ng isang beses na inaway ng mga bata si Angela kahit dumadaan lang ito. Nang makalampas na ang apo ay saka nagpakita si Lola Simang sa mga bata. Umakto na kakainin sila kaya nagtakbuhan ang mga ito sa sobrang takot habang nagsisisigaw ng aswang. Dahil doon ay mabilis na kumalat ang balita na may aswang na naman sa baryo. Nang maging teenager na si Angela ay hindi pa rin ito nakaligtas sa mga nambubuli. Ngunit ang mga nambubuli sa kanya ay hindi rin nakaligtas kay Lola Simang. Isang beses, pauwi galing sa school si Angela, hinarang siya ng isang grupo, may babae at may lalaki. Agad siyang sinabunutan ng babae at itinulak sa lalaki. Ang lalaki naman ay itinulak din siya sa isa pang lalaki, habang ang kasama mga babae na mga ito ay nagtatawanan. Hindi nakatiis si Lola Simang sa ginagawa sa apo niya na halos mahubaran na dahil sa pagtitrip nila. Sa pagkakataong yon ay kinagat na talaga sila ng matanda para lang bigyan sila ng leksyon. Nang hilakbot ang buong grupo, nagtakbuhan sila tulad dati ng mga batang paslit na natakot sa aswang. Si Angela man ay natakot din. Nang tatakbo na siya, ay pinigilan siya ni Lola Simang at sinabihan na huwag siyang matakot dahil siya ang kanyang lola. Pero natakot pa rin ang dalagita at tumakbong palayo sa matanda. Sinabi ni Angela sa kinikilalang ina ang nasaksihan. Noon inamin ni Aling Karing ang totoo na napulot lang niya si Angela sa gate at maaaring iyon nga ang tunay niyang lola dahil madalas niya itong makita na nagmamasid at nakabantay sa kanila mula sa malayo, mula pa man ng bata pa si Angela. Malamang ang matanda ang aswang na hinahabol ng mga nagroronda noon kaya naiintindihan niya kung bakit nito ipinagkatiwala sa kanya ang sanggol. Nanlumo si Angela sa isipin na kung aswang ang lola niya, ibig sabihin ay isa rin siyang aswang. Dahil sa mga kinagat ng aswang ay humigpit ang pagroronda ng mga tao. Habang si Angela ay inaabangan na muling makita ang matanda, gusto niya itong makilala ng lubos at makilala rin ang tunay niyang mga magulang. Ngunit naging maingat si Lola Simang. Hindi na muna ito lumabas sa lungga dahil sa kapahamakang nakaamba. Di nagtagal, sa wakas ay natsyempohan din ni Angela ang matanda. Sinundan niya hanggang sa kubo nito sa liblib. Nang makita siya ni Lola Simang ay hindi nito napigilan ang sarili na yakapin siya. Yumakap din siya at nag-iyakan sila. Sa loob ng kubo ay ipinaliwanag ni Lola Simang ang mga nangyari noon. Si Isabel na anak niya at nanay ni Angela ay namatay sa kamay ng mga nagroronda. Mismong ang nobyo ng anak na siyang tatay ni Angela ang nagkanulo rito. Nang malamang may lahi ito ng aswang, galit siya sa mga tao. Pero napagtanto niya na tao rin ang magiging kaligtasan ng apo kaya't ipinagkatiwala niya ito. Mula noon ay naglaan na ng oras si Angela para bisitahin ang kanyang lola at bumibisita na rin ito sa kanya ng malaya dahil sa pahintulot ng kanyang nanay Karing. Hanggang sa dumating ang panahon na umibig na si Angela, ngunit nasaktan lang siya nang malaman na hindi lang siya ang nobya ng nobyo. Ikinagalit yun ni Lola Simang. Sinabi niya na pagbabayaran ng lalaking yun ang pagwasak sa puso ng apo niya. Pero pinigilan siya mismo ng apo at sinabing hindi laging pagganti ang solusyon sa bawat problema. Maaring nagmahal siya ng maling tao.
At maaring hindi talaga siya ang tunay nitong mahal, kaya nito nagawa na lokohin siya. Palalayain na lang daw ni Angela ang sarili sa lalaking nanakit sa puso niya at hihintay na lang ang lalaking tunay na magmamahal sa kanya. Isang gabi, napabalikwas ng bangon si Angela dahil sa ingay na narinig. Palabas siya ng kwarto nang salubungin siya ni Aling Karing at sabihin na may sinunog na bahay ng aswang ang mga nagro-ronda. Hindi nagpapigil si Angela, pinuntahan niya ang kanyang lola, ngunit huli na, tupok na ang kubo nito at maging ito man ay kasama ring natupok. Walang nagawa si Angela kundi ang umiyak. Bumangis ang kanyang muka, humaba ang mga kuko at kumuyom ang kamao sa sobrang galit. Nagtatalo ang puso't isipan niya. Sabi ng utak niya, gusto niyang sa pagkakataon na ito ay siya naman ang gumanti para sa lola niya, tulad ng ginawa nitong pagtatanggol sa kanya mula nung maliit pa siya. Ngunit sabi ng puso niya, huwag kakalimutan ang mga itinuro sa kanya ng kanyang nanay Karing, ang pagiging mabuting tao na may pananalig at pagtitiwala sa Diyos. Mas pinili ni Angela ang payo ni nanay Karing. Di nagtagal, nabalitaan niya na ang mga nanunog sa kubo ng lola niya ay nakaengkwentro ng mga aswang sa gubat at lahat sila ay naubos. Hindi alam ni Angela kung anong mararamdaman. Mabuti na lang at may duguri siya ng tao dahil ang tatay niya ay tao, kaya nakokontrol pa niya ang sarili sa mga kakaiba niyang nararamdaman. Pero wala siyang balak hanapin ang tunay na ama. Kung anong ibinigay na buhay sa kanya ng tadhana, ayun na lang ang tatanggapin niya at pipiliin niya maging kontento at masaya sa kabila ng komplikado niyang pagkatao.